isang sakit na naipapasa sa pamamagitan ng airborne particles o tawagin ng droplet nuclei. Ito ay dulot ng bakteryang may Mycobacterium tuberculosis. Ayon sa Global Tuberculosis Report ng World Health Organization o WHO noong 2023, ang Pilipinas ang ika-4 sa pinakamaraming kaso ng TB sa buong mundo. Ang TB bakterya ay makikita sa plima ng pasyenteng affected nito at ito ay makakahawa sa iba sa pamamagitan ng ubo, pagbahin at pagdura. Narito ang mga 10 sintomas ng tuberculosis. Number 1. Matagal at masama na ang ubo. Ang mahabang panahon na naubo, lalo na't may kasama itong klima, isa ito sa pangunahing senyales na may tuberculosis ka or TB. Number 2. Pag-ubo ng dugo. Kung ito ay may lumalabas na dugo mula sa pag-ubo, isa ito sa malakas na indikations. Number 3. Lagnat. Kapag may laging lagnat na hindi na-over sa mahabang panahon. Number 4. Pagbaba ng timbang. Hindi mapaliwanag ang pagkawala ng timbang na may kasamang kawalan ng ganang kumain. Number 5. Pagkapagod. Kakaunti o walang dahilan ng pagkapagod at kawalan ng enerhiya. Number 6. Paninikip o sakit sa dibdib. Sakit sa dibdib lalo na kapag umaabot sa likod ay maaring senyales. Number 7. Mahirap huminga. Pagiging mahirap huminga lalo na kapag gabi. Number 8. Pagsusuka. Minsan merong pagsusuka na nauugnay sa TB. Number 9. Pamamayat. Maaring mangyari kahit kumakain ng tama. Number 10. Mataas na lagnat. Lagnat na umaabot ng 39 degrees Celsius o 102 degrees Fahrenheit. Ang tanong naman nila, paano naman kami magkakaroon ng PTB? Sige po. So, ang TB, kagaya po ng sinabi ko nga kanina, ay nakakahawa po. So, kung naririnig nyo na po yung term na airborne, no, dahil nitong pandemic, ito talaga yung balita, no, na airborne si COVID. Si tuberculosis ay proven po na airborne talaga. So, ang ibig sabihin po nito, no, yung isang pasyente na may tuberculosis, kung siya po ay umubo, kung siya ay magsalita ng malakas or kumanta ng malakas, yung laway na may kasamang mikrobyo na TB, na tuberculosis, no? Kapag tumalsik po yun, pwede siyang magstay sa air, yung ibig sabihin ng airborne. Pwede siyang magstay sa air ng 8 hanggang 10 oras, no? At kapag yun ay nalanghap o, no? Or nahagip ng kung sino man na mahina, okay, na mahina ang resistensya, doon po tayo nahahawa ng tuberculosis. Kaya nga po, even before nga ng mga pandemya, yung mga pasyente namin may tuberculosis, ay talaga pong ini-encourage namin na nakamask talaga sila. So, yes, so nakahawa din po ito. No? So, yung mga sinasabi na parang nakahawa sa hangin, so parang ganun po yun. So, yung medical term, airborne, no? So, nakukuha talaga natin siya sa literal, no, sa hangin talaga, no, na kumakalat yung bacteria o mikrobyo na ito ay talaga pong pwedeng hindi siya agad-agad na mamatay, kaya pwede talaga tayong mahawa sa hangin. Lalo na po kung pangit yung ventilasyon, so kaya nga mahalaga din na maganda ang ventilasyon, nakabukas ang bintana, ganyan, para natatangay yung bacteria po. Doc, please, kapag maganda yung ventilasyon, pag pangit yung ventilasyon, magsistay lang po talaga yung mikrobyo dyan sa hangin at pwede nating malanghap po talaga